Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot na Duterte na high blood. Nako, harapang tinapos, pinagsabihan si Pres Marcos. Namutla sa takot BP Sara. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Balitang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po na pag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ako, grabe mga bebig, ang eksklusibong press con na ginawa ni Pangulong Duterte sa Tacloban. Talagang nilampaso, sinupalpal, sinampal, at talagang pinamumukha ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos at ang kanyang mga admin na hindi niya ipapatanggal or hindi niya ipa-oust si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Walang plano si Pangulong Duterte na tangtangon o itanggal itong si Bongbong Marcos na palaging sinasabi ng mga BBM supporters na nako, may plano si Digong na ipalit si VP Sara Duterte, pero wala sa plano ni Digong yan. Alam nyo ba kung ano ang sinabi ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos? Magtrabaho ka. May gigil ha? Kailangan kong internalization. Kailangan i-internalize natin kung paano sinabi ni Pangulong Duterte, magtrabaho ka, Bongbong Marcos. O yun. So, magtrabaho ka dyan, Bongbong Marcos. Ipakita mo sa tao na karapat-dapat kang naupong presidente dyan. Huwag mong isipin na merong mga taong gusto kang patalsikin. At si Pangulong Duterte, walang planong patalsikin ka sa pwesto mo dong. So, wag kang praning. So yan mga kababayan, pero di ba kung iisipin natin, mga karibin natin, no, na kung nagtatrabaho ko ng tama, kahit ano pang di ba, example na lang natin. Yung nakaraang administrasyon ni PRRD, di ba? Napakarami po ng gustong patalsikin si PRRD, napakarami po, di ba? Dahil nga po kinalaban niya mga oligarko, no? Yung tubig at kuryente, kinalaban niya. Yung mga may-ari, mga oligarch nga di ba? Kinalaban niya yung mga dilawan. Pinag-PPI niya pa, di ba? Marami pang gustong matanggal si PRRD ng panahon yun. Pero hindi po yun na naging sagabal kay PRRD, dating Pangulong Duterte, no? Ay nagtrabaho lang po siya. Kasi alam niya sa sarili niya, no, na tama ang ginagawa niya. Dito sa administrasyon naman, mga kababayan, yung ngayon po, no, yung administrasyon ni PBBM, bakit ba mga karibin natin naiisip nilang patalsikin sila sa kanilang pwesto? Bakit ba natataranta sila sa tuwing may maisog rally? Diba? Kung ginagawa mo naman ang trabaho mo ng tama, wala kang dapat ikabahala, mga kababayan, kahit sino pa yan dyan mag-rally. Kung alam mo naman sa sarili mo na tama yung ginagawa mo at yung ginagawa ng administrasyon mo, walang korupsyon, walang ano-ano, walang kalokohang ginagawa, hindi ka po matatakot, no? Diyan sa mga rally-rallying yan na sinasabi nyong ba't tatalsikin kayo? Ayan si PRRD na pong nagsabi, wala siyang plano na patalsikin kayo sa inyong pwesto ngayon. Bagkus ay sinabi niya ay magtrabaho ka. Magtrabaho ka ng tama para sa sambayan ng Pilipino. So meaning, may nakita ang presidente, dating presidente natin na mukhang hindi ganito ang dapat gawin ng isang presidente, di ba? Nag-aano lang sa'yo, kung baga nag-a-advise lang sa'yo na magtrabaho ka.
ng tama. Ha? Kasi kung alam mo talagang wala kang ginagawang masama, bakit ka naman mag-iisip na patalsikin ka? Ha? Diyan sa pwesto mo. Kahit pa nga may magsabing umalis ka na diyan sa pwesto mo, di ba? Hindi ka mababahala kung nagtatrabaho ka naman ng tama. Gaya ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Enough na yung pagiging bangag. Ay, nako, kaya mga kabibig, panoorin natin kung gaano sinupalpal o sinampal ni Pangulong Duterte si BBM. Nako, talagang kung ako yung makarinig nito ba, parang oo nga no, tama lang naman. Baka praning lang si BBM na palagi, dahil sa maisog rally na ginagawa ngayon, na praning si BBM. Sobrang pagkapraning ni BBM at akala niya na ipapatanggal siya sa pwesto. Wala daw kabibig. Ayun ang sabi ni Pangulong Duterte. 'Di ba? So paano yan? Siya ang sabi. Depende sa tao. Kung ang tao na ang gustong matanggal si BBM, ma-control ba yan ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Hindi kontrolado ni Pangulong Duterte kung ang tao na talaga ay parang parang napupuno na ang salop ng mga tao sa ganitong klaseng gobyerno. Sino bang hindi na nagagalit, napupuno? Sobrang grabe na ibinigay ng pasensya ng mga tao kay BBM. Na yung mga sinasabi niya, hindi pa rin natutupad. Oy, baka dito ay magising na magising na si Bongbong Marcos na ay at least confident siya na hindi siya ipapatanggal ni Duterte. Pero baka hindi siya maging confident kung ang tao na ay mag-people power. Kung ang tao na ay napuno na ang salot. So ito na mga kabibig. Ito na ang paggarantiya. Paggarantiya na lang ha, para magandang pakinggan ba. Paggarantiya ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos na, hey, wake up. Wala akong planong ipalit si Sara Duterte sa posisyon mo. At kung kahit ano pang gagawin natin, kung ipapalit mo lang si Sara, kung ganun pa rin ang gobyerno, walang progreso. 'Di ba? Wake up! Gumising ka, magtrabaho ka, huwag kang patamad-tamad, huwag kang vangag-vangag. Kung gaano kasakit ang mga binitawang salita ni Pangulong Duterte. O, eto na. Ito, kita niyo naman si Digong, di ba? Let's begin. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody. See? Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody will oust you. Magtrabaho ka. Ipakita mo na presidente ka. Ipakita mo kung gaano kakalakas, kung gaano mahal mo ang sambayan ng Pilipino. Huwag kang magpakontrol. Proceed. Is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, papalit tayo. It's a waste of time. Tama lang naman ang sinabi ni Duterte, no? It's a waste of time na planuhan si BBM na itanggal. For what? Para palitan ni Sara? Tapos si Sara uupo. Tapos i-continue ni Sara yung ginagawa ni BBM. Diba? So ipagpatuloy na lang ni BBM kung ano ang nasimulan niya. Basta importante, magtrabaho ka. Yun din ang sinabi ni VP Sara na magtrabaho tayo. Continue. Pagkita mong presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? Tama. Tama din. Kung do you think si VP Sara ang ipapalit ni Bongbong Marcos, maging maganda ba ang Pilipinas? May punto din si Digong, di ba? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. See? Pinapanalangin ni Digong na maging healthy si Bongbong Marcos para matapos niya ang kanyang termino. 'Di ba? So saan ka makakahanap? Saan ka makakahanap ng former president na pinapanalangin si Marcos na maging healthy para matapos niya ang kanyang termino, para matapos na ang pagdurusa ng samay ng Pilipino? Joke lang yun. Wag mong seryosohin. Oy, baka ikaw sobra kang seryoso. Ito, let's continue. Wala akong gusto ko siya ng trabaho
kasi binoto natin siya. Correct. Magtrabaho ka dyan. Gagalit. Gawain mo para sa Yan, oh. natin siya. Magtrabaho ka dyan. Gana, galit na galit. At gawain mo para sa bayan. Gana. Ngayon, Magtrabaho ka dyan. Gawain mo sa para sa bayan. O, di ba? Di ba? Galit. Ayan mga kababayan, gigil na gigil po no si dating Pangulong Duterte. Talagang ini-stress niya yung magtrabaho ka dyan. Sa meaning mga kababayan, may nakikita po ang ating dating Pangulong Duterte na something na wherein hindi po nagtatrabaho or nagtatrabaho pero hindi ginagawa ng mabuti yung kanyang trabaho, di ba? Saka wag na po kayong wag na po kayong medyo natataranta, natatakot, na baka patalsikin kayo, no? Kasi kung ginagawa niyo, gaya nga ng sabi ko kanina, kung ginagawa niyo naman yung trabaho niyo ng maayos, di ba? Walang sino man ang pwedeng sa inyo, patalsik sa inyong pwesto. Maliban na lang kung magalit na talaga ang taong bayan at hindi na talaga makatiis, no? Sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kaguluhang nangyayari. Kasi alam nyo mga kabayan, magulo talaga ngayon. Aminin man natin sa hindi, talagang magulo po ngayon. No? Something na, ito, opinion ko lang po ito mga karibyo natin. At ito po ang nakikita ko. Baka mismong gobyerno po ang nanggugulo. Mismo sa atin, di ba? Gobyerno po yung magiging dahilan para magkaroon. Sa bagay, alangan ng yung mga civilian, yung mga normal na tao lang, yung maging dahilan. No, nasa pamumuno po yan, di ba? Malamang, kung magkagulo po tayo, lang naman sinusisihin natin, yung mga basurero, yung mga, sino ba ang dapat sisihin kung magkakagulo sa Pilipinas, di ba? Siyempre, yung administrasyon, alangan naman yung nagtitinda ng bibingka. Yung sisisihin natin kung bakit magkakagulo or nagkagulo, di ba? Dito sa Pilipinas. So yan mga kababayan, sa mga BBM supporters, yan, may na kayo, peace of mind na kayo. Dahil wala po talaga, kasi dihado rin eh. For example, patalsikin si PBBM tapos si BP Sara ang ipapalit. O malaki po nga ayusin ni BP Sara sa konting panahon na lang, di ba? Kaya dapat kung ayusin man ni BP Sara, bigyan po natin ng panahon. Wag po yung alanganin mga kababayan kasi magmumukha lang rebound eh, di ba? Magiging rebound lang si BP Sara. Oh, di ba? Konti na lang eh. 4 years may magagawa pa ba si BP Sara para ayusin yung mga kaguluhang ginawa ng administrasyon nito? Di ba? Konti na lang. Kaya kung tayo po ay antay na lang po natin mga kababayan para mas malaking oras ang maibigay ni BP Sara, no, na ayusin ang ating bansa. Mahirap nito kung di ba, kung sisibakin o patalsikin si PBBM, for example lang konti na lang yung oras ng Vice President para ayusin kung ano man dapat ayusin. So wag na lang po mga kababayan, hayaan po natin to. Or bahala kayo. Di ba? Wala naman po makakapagpigil sa inyo kung anong gagawin ng taong bayan, di ba? Nasa inyo pa rin po ang kung anong gusto nyo. Huwag po kayong maniwala sa kung sino man nagsasabi sa inyo, mga karibyo natin, O mismo si PRRD nang nagsabi na wala silang balak patalsikin si PBBM. Nagsuggest lang na magtrabaho ka. Talagang dinidiin niya po yung magtrabaho ka. Mula talaga yun sa nandito. Parang yung ngipin nagtatama, nagkikiskisan yung mga ngipin sa sobrang di ba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dito sa video? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.